Ang San Dionisio ay isang bayan na mayaman sa kasaysayan at tradisyon sa probinsya ng Iloilo. Dito matutuklasan ang mga kwento ng nakaraan mula pa noong panahon ng kolonisasyon ng mga Kastila. Ang pamayanan ng San Dionisio ay orihinal na tinawag na lakdayan at itinatag nito ng katutubong pinuno na nagngangalang Dionisio. Noong 1877, pinalitan ng mga Espanyol ang pangalan ng pamayanan sa San Dionisio bilang isang parangal sa mga mangingisda na nagtatag nito. O di ba? Talagang kamangha-mangha ang lalawigan ng San Dionisio. Ngunit sandali, meron pang iba. Ang San Dionisio ay binubuo ng 29 na barangay, kabilang ang barangay poblasyon na urban na sentro ng munisipalidad. May 10 barangay at 9 na barangay na malapit sa baybaying dagat, habang ang natitira naman ay malapit sa mga kabundukan. Maligayang pagdating sa Barangay Chavas sa San Dionisio, isang barangay na matatagpuan sa baybaying dagat, malapit sa kabundukan at puno ng yaman ng kalikasan. Tara, ating tuklasin ang mga natatanging tanawin at kabuhayan ng mga tao rito. Isa sa pangunahing hanap dito ay ang pangingisda. Ang mga mangingisda sa Barangay Chavas ay kilala sa kanilang sipag at dedikasyon. Mula sa umagang-umaga, nagsisimula na ang kanilang araw sa dagat. Nanguhuli ng mga isda at iba pang mga yamang dagat na bumubuhay sa kanilang komunidad. Bukod sa pangingisda, ang pagtatanim ng seaweed sa isa rin sa mahalagang kabuhayan sa Barangay Chavas. Ang Barangay Chavas ay hindi lamang mayaman sa karagatan kundi pati na rin sa kalupaan. Ito ay pinapalibutan ng malawak na palayan na halos abot tanaw. Ang mga palayan na ito ay pinataba ng sustansya na nagmula pa sa kabundukan na bumaba. Kaya palaging masagana ang ani ng mga nagtatanim rito. Kaya kung nais mo ng lugar na pinagsasama-sama ang kabundukan at karagatan, kung saan alagang-alaga ang mga likas na yaman, halina't bisitahin ang Barangay Chavas. At syempre, hindi matatapos ang paglalakbay sa Chavas kung hindi natin bibisitahin ang mga magagandang destinasyon mula sa mga beach na malakristal na tubig at mapayapang dalampasigan. Tiyak na maramdaman ang tunay na kagandahan ng kalikasan. Uy, naguro spike na. I can't do this. Ata. Ding, excuse na ding. Ha?
sapa na ito ay isa sa mga magagandang destinasyon na mayroon ang aming barangay. Ang sapa na ito ay mayroong malinaw na tubig na nagmula pa sa kabundukan. Ang sapang ito ay matatagpuan sa Sitio Buraay, Barangay Chabas. Ito ay may malinaw, malinis at malamig na tubig na nagmula pa sa kabundukan. Ang lugar na ito ay maaaring gawing destinasyon kung nais mong maglinang at maligo kasama ang tropa o pamilya. Sapagkat ito ay libre lamang. Puro natural, walang halong chemical. Noong unang panahon, sa parke nitong Sapa, dito naglalaba ang mga tao malapit dito. Magandang araw mga kaibigan! Ngayon, samahan niyo ako sa isang espesyal na paglalakbay sa isa sa mga nakatagong yaman dito sa Barangay Chabas, Sitio Buraay, ang Villa Catalina Beach Resort. Pagdating pa lang sa resort, kitang-kita na ang malinaw at may kintab na tubig dagat. Isang tanawin na nagpapakalma at nag-aanyaya sa ating mga bisita at mag-enjoy sa ganda ng kalikasan. Ang mga cottages dito ay talagang kaakit-akit, komportable at may disenyong akma sa kagandahan ng kalikasan. Isang perpektong lugar upang magpahinga habang nilalasap ang sariwang hangin ng dagat. Hindi lamang ang tubig ang maganda rito, kundi pati ang tanawin sa paligid, ang asul ng kalangitan at ang alon na banayad. Ay ang tanawin palang postcard perfect, ay siguradong mapapagaan ang inyong pakiramdam. Ang Catalina Beach Resort ay hindi lamang lugar para sa kasiyahan. Hindi, ito ay paraiso para makapag-relax at makapag-nilay-nilay. Dito, tila nawawala ang stress sa pang-araw-araw na buhay. Kaya sa susunod na maghahanap kayo ng perpektong destinasyon na may magagandang tanawin, malamig na simoy ng hangin, at saka tahimik sa Villa Catalina Beach Resort sa Barangay Chabas, San Dionisio, Iloilo, sa Sitio Buraay, ang pinakamagandang destinasyon. Welcome to Tralala Beach Resort! A day in a life as a manlalakbay. Maligayang pagdating sa Tralala Beach Resort.
isang hidden gem na matatagpuan sa Barangay Chabas. Kung nais mo ng isang lugar na puno ng kalikasan at kasiyahan, hindi ka na kailan pa maghahanap ng iba. Dito sa Tralala Beach, makikita mo ang mga magagandang cottages na pwede pagstayan para sa mga overnight getaways o simpleng tulugan lang. Puno ng ginhawa at privacy ang bawat cottage, perfect para mag-relax kasama ang iyong pamilya, kaibigan o kahit ang iyong kasintahan. Malapad ang espasyo kaya't perfect din dito ang mga outdoor activities, magsaya at mag-enjoy kasama ang mga mahal sa buhay sa laro. Dahil meron din dito mga perfect spots para mag-picnic at maglakad-lakad habang tinatangkilik ang ganda ng kalikasan. Isa sa pinakamatinding attraction ng Tralala Beach Resort ay ang maganda at kaakit-akit na tulay na matatanaw mula sa gitna ng dagat. Magandang maglakad dito tuwing mababaw ang tubig. Tamang-tama ito sa sunset walk o magbanding kasama ang mga kaibigan. At syempre, ang puting buhangin at malinaw na tubig ay perfect backdrop para sa inyong hangout. Kung gusto mo ng perfect na araw ng pagpapahinga o bonding time kasama ang mga mahal mo sa buhay, ang Tralala Beach ay tiyak na maging paborito mong destinasyon. Kaya't ano pang hinihintay mo? Tara na sa Tralala Beach Resort at mag-enjoy sa isang buong kasiyahan, kalikasan at magandang alaala. Tralala Beach kung saan ang bawat sandali ay puno ng kasiyahan. Kaunting kaalaman. Nakikita niyo ba ang sa aking likuran? Ito ang pinakamalaking mangroves na nabubuhay sa Tralala Beach. Ito ay 300 taon nang nabubuhay. I-try, danabi ang mic. Tabi guys, kay i-interview kasi sila guys, kay damo, di tao sa Tralala Subong. Adali lang. Hey, gods. Okay lang. Good good afternoon. Taga-diin ka mo? I'm from Pavia, Iloilo. Maasin, Iloilo. Din ka mo nag-eskwela? ISAQ. ISAQ Mansin. Ano nga course? BS Biology. Ano ang purpose nga ari ka mo di subong sa Tralala Beach? Meron kaming field work. Actually, para ni sa subject naman yung ecology, which is like we have to go sa certain nga community or environment to mag-create kami study and to test that study. Okay, thank you. On a scale of 1 to 10, paano nyo rate ang Tralala Beach based sa inyong experience subong? Siguro I would rate it 9 or maybe 8. Kaya based sa amon experience na explore naman ang marine environment here, and we saw nga damo siya mga species na like for example ang mga sea stars nga sometimes very hard bala nga makita sa iban nga marine ecosystems. Like nakita kami different types of bivalves kagina, so very rich siya, and of course ang seaweeds man. For me, 9.5 since mga people, they're very accommodating, especially mga tour guide naman, magkatudala kami, and also very rich mismo ang beach sa organisms. Thank you! Enjoy! Ready ka na, Joshua? Kaya mo dito? Great ka. Okay, so, my first question is, din ka mo halin? Sa student from kang ISAD,
nagkakonduct kami kung study sa San Dionisio. So ang divided kami in different groups bala. Tapos terrestrial, ito kami sa terrestrial sa Motopaw. And then ang stream. So sa marine, dyan na experiment sa main beach lang. Okay, I see. So ang isa students kami sa main campus. Okay. Ang ano inyo, ano ang nag-came up sa inyo para mag-visit here sa Tralala? Anong idea? Like, Actually, wala kaya si nag-provide ang si Maestro naman tanong ay diyan kami mag-conduct ang research kay nami so how's your experience here, visiting here? Ikaw naman explain! So, ang experience naman, as so far, nami siya pleasant siya ay after naman mag-conduct ka amon nga fieldwork, after naman maglibot sa surroundings, makapahuway kami kag-enjoy naman ang view, nami ang hangin. Pleasant man ang people kag ang cuisine, of course. Okay. Ikaw, ano yung ampal mo? same answer. Copy paste. Okay. If you rate it 1 to 10, how would you rate this beach? Of course, It's a 10, guys. Okay. It's a 10. Yay. Best bitch ever. Best bitch. Kung may invite ka mga friend, sino ni kag nga like anong mahambal niyo sa amo ni nga friend? Na-invite niyo ni siya? Siyempre, so kanakon is invite ko of course ang mga close friends ko para at least try nanda ma-experience ya experience ko made para maman ko maya andang view. Of course, invite man ang akong family kasi pwede, as far as I can tell, relaxing siya nga spot. Same answer. Okay. Magid man ta. Ano? Nga, mga friends ko lang magkatoy dyan. And nabalan ko nga, syempre, decent ang place, nami ang cuisine, as na-mention ang mga friend ko kina. And nami ang ambience, nami ang vibe, nami ang taho. Nami ang local people. Ikaw mag-friend.
Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay samahan niyo ako sa isang kakaibang paglalakbay dito sa Barangay Chabas kung saan matatagpuan ang isang planta ng bangusan na kilala sa kanilang preskang bangus. Tara at tuklasin natin kung paano nila napapanatiling sariwa ang paborito nating isda. Ang planta ng bangos dito sa Barangay Chabas ay kilala hindi lamang sa kanilang produkto, hindi pati na rin sa kalidad ng kanilang produkto. Araw-araw, sariwang bangus ang kanilang hinahango mula sa mga fish pond dito sa paligid ng barangay. Kaya naman, hindi nakapagtaka kung bakit patok na patok ang bangus mula sa planta ng Barangay Chabas. Presko, malasa at siguradong di kalidad. Guys, wanna go grab matcha? Paalam. Paalam! Paalam. Paalam! Paalam. Paalam. Hanggang